Bukod sa pag-inda sa sakit ng dinadalang karamdaman, isa pa sa sakit sa ulo ang matagal at mahal na pagpapagamot. Kaya para maiwasan ang mga posibleng tumamang sakit, narito po ang isang klase ng pagsusuri na tutukoy sa mga pagkain na dapat iwasan ng ating katawan. At iba't ibang sakit tulad ng high blood pressure at diabetes, maaari nang malaman sa pamamagitan lang ng isang patak ng dugo. Alamin niyan at iba pang nauusong medical testing sa Trending ni Valerie Tan. Ilang taon nang dinaranas ng 24 na taong gulang na si Arian Tuazon ang ilang problema sa kalusugan. Every time, especially kapag mag-burp, masakit siya, especially dito sa dibdib, up to the throat. Tapos biglang mawawala naman siya. So yun yung sobrang uncomfortable yung. And then yung bloatedness, yun yung mas malaking problem ko eh. Kasi every time talaga, any time of the day, feeling ko bloated talaga ako. Very hindi makakilos ng ayos. Noong December 2013, kumuha si Arian ng food intolerance test na nakatulong guminhawa ng kanyang pakiramdam. Napansin ko, siguro about 2 months, 3 months, na napansin ko hindi na ako feeling bloated. And yung problem ko with my refluxes, nawala. Yung food intolerance test o yung naririnig natin na FIT is a food sensitivity test that measures the IgG in a person's blood. Yung IgG, yan yung immunoglobulin, no? Medyo technical, pero yan yung immunoglobulin na sinisecrete ng blood para itag yung mga foreign objects na pumapasok sa katawan. Di tulad sa allergy kung saan agad-agad nagre-react ng katawan sa bawal na pagkain, kapag food intolerant ka, hindi agad nakikita ang reaksyon ng katawan sa mga hindi hiyang na pagkain. Pero nararamdaman ito sa simpleng kabag, sakit ng ulo at tiyan na karaniway isinasawalang bahala natin. Mabilis lang ang proseso ng food intolerance test. Kukunan ka lang ng sample ng dugo at makukuha na ang resulta pagkalipas ng 1 oras. May kamahalan nga lang ang test na ito, 6,850 pesos. Sakop nito ang mahigit 200 pagkain kung saan ka intolerant. At para sa mas komprehensibo pang food intolerance test sa mahigit 400 pagkain, aabot ito ng 15,000 pesos. Miss Valerie, ito na po yung resulta ng test nyo. Pero good news naman at hindi naman ganun kadami ang kung saan kayo intolerant. Sige. Ito po. Ayan. So, yung mga nakalagay na blue, naka-check na blue, dark blue, ibig sabihin din talaga intolerant o hindi hayang yung katawan ko. Kailangan iwasan. Talagang totally wala. Yun ay yung wheat, pati na rin ang yeast. So, wheat nandun yan sa mga tinapay. Yan. So, ibig sabihin, hindi ko alam, habang kinakain ko yung mga tinapay at saka yung cake, eh, meron palang nangyayari sa katawan ko. Kung baka mas napapagod yung katawan ko, i-digest siya. Garbage in, garbage out eh. So, if we know our bodies better by understanding what we're intolerant to, we can address our health concerns better. Sa pagpapamedikal, kadalasan kinakailangang sumailalim sa blood testing. Pero nakarinig na ba kayo ng dry blood test? Dinevelop na isang Spanish chemical engineer na si Jordi Martí Gascon ang dry blood spot screening. You put a drop of blood in the paper, you dry it, and when it is dry, you can send it like a Christmas card to the lab. Ang karaniwang blood testing kasi sa laboratorio ginagawa. Sa dry blood spot screening, kukunin lang ang kaunting sample ng dugo mo. Alam niyo, napakabilis lang yung break ka kasi halos hindi ko siya naramdaman. Kakabahan pa lang ako pero bigla tapos na. Kaya para sa mga bata na medyo kinakabahan pumunta sa hospital, okay itong dry blood screening kasi hindi masakit, hindi nakakatakot. At ang papel kung saan nakalagay ang sample ng dugo, ipapadala na sa laboratorio. Sa simpleng blood test, pwedeng makita kung meron kang sakit tulad ng high blood pressure, high cholesterol at diabetes. Sa ngayon, meron ng dry blood spot screening sa Spain, Brazil at Guatemala. Layo ni Jordi na magbukas ng laboratorio sa Pilipinas para mas marami pang makinabang rito sa abot kayang halaga. Because we have to find a solution that should be easy, economic, efficient, accessible, and democratic. Sa tulong ng siyensya at ng doktor, pwede natin maiwasan ng ilang mga sakit. Ika nga, prevention is better than cure. Ito po si Valerie Tan para sa Trending ng News to Go.